Shout out sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, sa mga OFW, sa mga taga Davao. Shout out sa inyong lahat, mga kababayan ni Duterte. Alam niyo mga kababayan, sinusubaybayan ko itong House Committee hearing on drug proliferation and Bilibid prison. Ay talagang nakakabahala na pala talaga, grabe. Sobrang dami ng druga na umiikot diyan. At saka ang malala pa rito, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na isa si Dilimas na nakinabang doon sa pera ng eleksyon. Tsaka ito si Ronnie Dayan ang kanyang runner. Talagang pinanood ko yung testimony ni Nonelo Arili Andaya. Grabe naman. Sobrang dami ng droga. Talagang nakakashock. Biro mo, nasa kulungan ka na, nasa maximum security ka na. Tapos, nagagawa mo yun. Napapaikot mo yung mga drug lord, nandun ka lang sa kulungan. Magpakulong na lang sila lahat. Kasi alam nila, may gwardiya pa doon. May safety pa sila doon. O, di ba? Parang nakakabastos lang eh. Tapos ngayon, lumalabas sa investigasyon na si Dilima yung protector nila. Protector dating Justice Secretary tapos drug protector. Ano yung nangyayari sa Pilipinas niyan? Ito, pakinggan nyo nga ito. Talagang nakakainis to. Pakinggan nyo itong sinasabi ni Nonilo Andaya. Noong January 2014, kinuha ko bilang asset ni Colonel Valeroso ng Criminal Investigation and Detection Group. Bilang isang asset, tungkulin ko ang magsumiti ng mga impormasyon kay Colonel Valeroso tungkol sa transaksyon ng droga ng parehong mga Pilipino at Chinese sa loob ng Bilibid. Sa kurso ng aking pagiging asset, doon ko natuklasan na si Ben Marcelo ng BCJ ang may pinakamalaking supply ng droga. Pumapangalawa dito si Sam Lechua ng BCJ at sinusundan ni Peter Ko ng Komando, Willie Yang ng Batman at Robert Lee ng BCJ. Si JB ay kilalang untouchable at malakas dito sa Bilibid. Ito ay sa kadahilan ng regular siyang nagbibigay ng malaking halaga ng pera kina dating Secretary Leila de Lima ng Department of Justice at Director Bukayo ng Bureau of Corrections. Alam ko ang mga bagay na ito dahil personal itong naikwento sa akin ni JB sa kurso ng aming mga pag-uusap tuwing humihingi siya ng payo sa akin. Noong kalagitnaan ng Nobyembre taong 2014, sinabi sa akin ni JB na alisin niya sa maksimum ang mga balakid sa kanyang negosyo upang masulo niya ang kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid at nang malilikom niyang pera dito ay gagamiting pundo ni Secretary de Lima para sa Noy paparating na halalan 2016. Nasabi din sa akin ni JB na mapapalipat niya ang kanyang mga kakompetensya sa negosyo dahil siya ay asset ni Secretary de Lima at Director Bukayo sa kalakaran ng droga sa loob ng Bilibid. Lahat ng ito ay plinano ni JB dahil pinangakuan siya ng absolute pardon ni Secretary de Lima na ilalakad daw nito kay Presidente Aquino. Noong December 2014, nagkaroon ng raid dito sa Maximum Security Compound at nagresulta ito sa paglipat ng 19 high-profile inmates sa NBI. Simula noon, nasulo na ni JB Sebastian ang kalakaran ng droga sa loob ng Maximum. Isa din sa mga inuutos sa akin bilang asset ay kunin ang account number ni JB kung saan niya hinuhulog ang mga perang kinikita sa pagbibenta ng droga. Nakuha ko ang video account number 00031007956 na may account name na Kuko Jewelry Shop sa pamamagitan ni Ruben Acerbo. Si Ruben ay aking personal na kakilala na nagtutulak ng droga sa Roa City at Boracay. Siya ay pinakilala ko kay Gis Arsenal na Chief Escort ni JB na nagbibinta naman ng droga kay Ruben at nagbigay ng nasabing account number sa kanya upang doon ay may deposito ang bayad sa nabintang droga. Sa pagiging asset ko, lahat ng impormasyon na aking nakulikta ay binibigay ko sa CIDG sa pamamagitan ni Colonel Valeroso.
Ang mga impormasyong ito ay dinivelop ng CIDG sa ilalim ng pamumuno ni General Magalong na naging basihan naman upang mabuo ang Oplan Kronos kung saan dapat magsasagawa ng isang malaking operasyon ang CIDG at PDEA sa loob ng Bilibid. Ang Oplan Kronos ay pinarating ni General Magalong kay General Garbo na nooy PNP Deputy Director for Operations. Nasabi sa akin ni Colonel Baliroso na hindi natuloy ang operasyon ng Oplan Kronos dahil noong nakipag-coordinate si General Magalong kay Secretary de Lima, hindi ito pumayag. Bilang panghuli, nais kong sabihin na 3 linggo bago na ilungsad ang Oplan Galugad, personal kong nakita ang haligang 65 milyon na nakalagay sa kahon ng sigarilyo sa kubo ni Sam Lichua sa BCJ na kung saan ang halagang iyon ay nasabi din sa akin mismo ni Sam. Pagkatapos ng Oplan Galugad, pumutok dito sa loob ng Bilibid na nawala ang perang ito kasama ang iba pang mga alahas, baril at mamahaling mga bagay na umaabot hanggang 300 milyon. O, di ba? Kung ikaw ordinaryong Pilipino, ano ba isasabihin mo? Ano bang iisipin mo? Talagang iisipin natin na kung hindi naging Pangulo si Duterte, na talagang halos wala nang pag-asa yung Pilipinas. Hindi kailangan maging eksperto para mabahala ka dito sa mga nangyayari. Tingnan mo, mayroon pang tinatanong si Nonilo na pera nung pagkatapos ng raid. Mahal na Presidente, saan po kaya napunta yung nakumpiska na pera sa Bilibid na humigit kumulang sa 300 million including expensive assorted jewelries? Kay De Lima po itiran over by NBI agents at right thereafter the raid sa newspaper ay 1.6 million na cash na reported recovered o six items na cash. Hindi niya may tatanggi yun, sir, alam ng buong Bilibid o baka ginamit sa eleksyon. Nasaan na nga ba yung pera na yun? De Lima. Baka nasa iyo yun. Ginamit mo nung eleksyon. O yan yung iisipin namin mga ordinaryong Pilipino. Tapos, sasabihin mo si JB Sebastian, asset mo nung una. Tapos binawi mo ngayon, asset ng government. O baka asset mo lang talaga siya. Ibig sabihin, kasabwat doon sa loob para magpatakbo. Patakbuhin yung mga malalaking drug lords para suportahan ka doon sa eleksyon. Oh, ito. Tapos, sasabihin mo ngayon, ito nakakainis tong mga sinabi mo rito eh. Pinakinggan ko tong mga sinabi mo. May nakapagsabi sa akin na simula nung nakaraang kampanya, napakarami ng mga trolls or fake accounts sa social media. Wagas kong mang-alipusta, wagas silang mag-alipusta, magmura, o siraan ako at ang mga nakikiisa sa ating mabuting agenda. Pero ngayon po, I feel na dumadami po ang sumusuporta, dumidepensa sa ating mga pinaglalaban. Mga totoong tao po ito, na may totoong prinsipyo at totoong nagmamalasakit sa Pilipinas. Nakakainis na nakakatawa lang yung mga sinasabi ni De Lima. Yung mga sumusuporta daw sa kanya, ito daw yung sumusuporta sa magandang agenda niya. Ano ba yung magandang agenda sinasabi mo? Ay yung siraan ng ating presidente tapos makipagsabuatan doon sa mga international media. Nananawagan ka pa doon sa ICC. At saka, yung supporter mo kamo yun yung mga tunay na tao at may prinsipyo. Ay anong tawag mo doon sa 16 million na bumuto kay President Duterte? Anong tawag doon? Ikaw talaga, De Lima. Tapos gagayahin mo si Miriam Defensor Santiago. Ang mga hugot lines ay, buti pa ang Pokemon hinahanap, ako hindi. O kaya naman ay nauso ang mga hashtag I woke up like this, hashtag just saying, at hashtag OOTD or outfit of the day. Nakaabot sa akin na ngayon po ay trending na ang hashtag every woman, hashtag Laban Laila, at hashtag di ka nag-iisa. Oh, mga kababayan,
trending daw ang hashtag hindi ka nag-iisa. Tama naman siguro. Hindi ka nag-iisa kasi kasama mo si Trillanes. Tsaka may hashtag din akong alam para sa'yo. Bubulong ko ha. Ito, pakinggan nyo. Pakinggan mo to, para sa'yo to, Dilema. Hashtag mag-resign ka na. May isa pa. Hashtag makukulong ka na. Kasama mo si Matubato.